desperation, okay? Nasa desperation yung tao. Walang makita, walang direksyon, walang pag-asa, okay? Pero hindi niya po tinago yung desperation niya. Hindi niya tinago yung kakulangan niya. Ang ginawa niya, nung narinig niya na malapit na ang Panginoon, he cried out. Tapos nung sinita siya ng mga tao, he cried out all the more. He cried out to God. So from desperation to crying. Okay? Nagkaroon siya ng kraso moment sa kanyang buhay. He cried out to the Lord kasi naniniwala siya na kayang gumawa ng himala ng Diyos sa kanyang buhay. And then from desperation to crying, and then to faith. Kasi nung tinawag siya ni Lord, halika, lumapit ka sa akin. Immediately, he gained his sight. And pang-apat na ginawa niya from desperation to crying to faith and then to following. Sumunod siya sa Diyos. Amen? Nung hinintuan siya ni Jesus, because of his faith, he immediately gained his sight. And then after noon, ang ginawa po ni Bartimaeus, sumunod. Sabihin niyo, sumunod. So, hindi lang siya gumaling. Amen? Kundi naging disciple din siya ng Panginoon. Hindi lang siya naka-experience po ng miracle. Pero ang ginawa niya, pumasok po siya sa discipleship. Pumasok siya sa misyon. Sumunod siya sa Lord, nagpagamit siya ng buhay. From desperation to crying, from crying to faith, from faith to following. Now, my question this morning is this. What if yung ginawa ng Diyos kay Bartimaeus, okay? Yung ginawa ni Lord kay Bartimaeus ay gusto din niyang gawin ulit sa'yo. Paano kung yung ginawa niya kay Bartimaeus, gusto niya gawin ulit sa'yo, Mami Linda? Gawin ulit sa'yo, Kuya Boyet? What if ganun ang gusto ni Lord? Paano kung halimbawa, ngayong umaga, yung desperation mo ngayon ha, gusto niyang gawing faith? My question again is this. Handa ka ba na maranasan ulit ang Diyos? Handa ka ba na bumalik ulit sa Kanya? Handa ka ba na sumunod ulit sa Diyos? Because today, ang pag-aaralan po natin ay makikita in Judges chapter 4. Okay? Medyo mahaba-haba po iyon. And doon natin makikita yung isang Diyos na paulit-ulit na nagre-restore. Doon natin makikita yung isang Diyos na hindi po nagsasawang bumalik paulit-ulit. Doon natin makikita yung isang Diyos na handang gawin ulit kung ano yung ginawa niya nung una. Ready? Now, bago natin siya puntahan, balikan muna natin. Ano ba yung original na vision ng Diyos sa Israel? Ano ba yung original na plan ng Diyos sa bayan ng Israel? We can read that in Joshua chapter 23 verse 4 to 8. Sabi doon, be very strong. Be careful to obey all that is written in the book of the law of Moses. Without turning aside to the right or to the left, do not associate with these nations that remain among you. Do not invoke the names of their gods or swear by them. You must not serve them or bow down to them. But you are to hold fast to the Lord your God as you have until now. Si Joshua po ang nagsasalita dito. At si Joshua po, nung sinabi po niya ang Joshua chapter 23, patapos na po ang kanyang karera. Patapos na po ang kanyang buhay. At ang paalala niya po sa Israel is this. Ang paalala niya, tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos. Ang paalala ni Joshua, malapit na ako magretiro, pero tingnan ninyo kung ano yung ginawa ng Diyos. Tingnan nyo, tinupad ni Lord yung pangako niya. Pero ang warning po ngayon ni Joshua is, be very strong. Be very careful to obey without turning aside to the right and to the left. Kasi ang original vision po, original plan ng Diyos sa Israelites, ito po, next slide. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng Israelite ng complete victory. Gusto ng Panginoon ang Israel magkaroon ng complete restoration, complete obedience, complete holiness, and complete dedication to Him. Sabihin nyo nga, complete.
Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang original plan niya. Ang original plan niya sa Israelites, maging kumpleto sila. Okay? Pero ano pong nangyari? Okay? Along the way, ito yung gusto ng God eh. Pero along the way, nawala po sila sa vision. Nawala po sila sa wisyo. Nahulog po sila o napalayo po sila sa Panginoon. Kaya ang Judges 3 verse 7, sabi doon, is this. Let's all read. They forgot the Lord. Ano nangyari sa kanila? Ang ganda ng plano ni Lord, di ba? Ang gusto ni Lord, complete eh. Pero sa Judges 3 verse 7, they forgot. They forgot the Lord. In short, nakalimot po sila, lumayo. In short, nagkasala po sila. Tingnan niyo po yung pattern of fall nila. Pakinggan niyo po ito. Ito po yung paulit-ulit na pattern po nila. Bakit ko nasabing paulit-ulit? Kasi una, makakalimot sa Diyos. Tapos, magagalit ang Diyos sa kanila. Ang gagawin ng Diyos, ibibigay sila sa kaaway. Amen? Ang gagawin ng Israelites, iiyak sila sa Panginoon. Tapos, ang Diyos maaawa ulit. Tapos, magpapadala ng deliverer. Tapos palalayain po ulit sila. Yun ang pattern nila. Tapos, back to zero na naman ulit sila. Okay? Makakalimot na naman ulit sa Diyos. Magagalit si Lord. Amen? Ibibigay ulit sila sa kaaway. Tapos iiyak na naman sila sa Panginoon. Tapos maaawa ang Panginoon. Magpapadala ng deliverer. Palalayain sila. Back to zero again. Amen? Makakalimot na naman sa Panginoon, ibibigay na naman sila sa kaaway, iiyak na naman sila sa Diyos, magpapadala ng deliverer, papalayain ulit. Back to zero na naman. Makakalimot ulit. Magagalit ang Diyos. Ibibigay na naman sila sa kaaway. Iiyak na naman sila sa Lord. Si Lord maaawa na naman. Magpapadala na naman ng deliverer. Tapos palalayain ulit. Palalayain again. Sabi mo again. Again. Ang Israelites po ay eksaktong itsura natin ngayon. Yung pinag-uusapan natin ngayon, tayo yun. Ikaw yun. Ako yun. Tayo yan. Nakakalimot tayo. Listen. Nadadapa po tayo. Nagiging mayabang tayo. Tama? Amen? Pag naging mayabang tayo, amen, magkakasala tayo. Amen? Ang daming mangyayari sa buhay natin hindi maganda. Tapos, babalik tayo sa Lord, iiyak tayo, ang gagawin ng Panginoon, magpapatawad siya. Tapos, babalik ulit tayo sa dati. Makakalimot ulit tayo, madadapa ulit tayo, magiging mayabang ulit tayo, tapos babalik ulit tayo sa Lord. Iiyak tayo ulit sa Kanya. Magpapatawad na naman si Lord. Tapos, babalik ulit tayo sa dati. Repeat. Makakalimot ulit. Tapos, babalik ulit. Tapos, matigas din ang ulo niya, magpapatawad siya ulit. Tama? Say amen. Again, and again. Kaya habang ginagawa ko po yung mensahe ngayon, sabi ko ang title dapat nito, Never Again, Lord. Pero na-realize ko po, even me, hindi ko kayang panindigan. Kasi tao ako eh. Tama? Ibig sabihin, even me, magkakamali ulit ako. Madadapa ulit ako. That can happen again. Pero may napansin po ako, hindi po tao ang nauuna sa Panginoon. Hindi po tao ang nauuna. Ang Diyos ang nauuna. Say amen. Lagi si Lord nag-i-initiate. Lagi si Lord ang nagre-restore. Lagi si God ang nagbabalik. Kaya ang title po ng sermon natin today is, Lord, do it again. Basahin niyo nga po. Do it again, Lord. Anong ibig sabihin ng do it again? Ito po ay prayer of faith. Lord, ginawa mo, yung ginawa mo noon, gawin mo ulit ngayon.
Lord, breakthrough, do it again. Lord, healing, do it again. Lord, restoration, do it again. Passion, do it again. Amen? Say amen. You do it again, Lord. Now, ang question, paano tayo makakabalik doon sa dating tayo? Are you listening? Paano tayo makakabalik doon sa dating ikaw? Paano tayo makakabalik doon sa original vision at original plan ng God? Are you here? Are you listening? Do you follow? Say amen. Now let's read in Judges chapter 4. Medyo masukala, marami. Pero bear with me. Okay? Judges 4 verse 1 to 3. It says there, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, now that Ehud was dead. So the Lord sold them into the hands of Javin, king of Canaan, who reigned in Hazor. Sisera, the commander of his army, was based in Harosheth Hagoyim, because he had 900 chariots fitted with iron and had cruelly oppressed the Israelites for 20 years. They cried to the Lord for help. Hinighlight ko again, the Israelites did evil. Again, they cried again to the Lord for help. Again, and again. Biruin mo, bago mangyari yan, 20 years sila in oppression. Mabigat na nga yun eh. Mahirap na nga yan. Wala na nga silang usad. Tapos eto na naman sila. Again, Israelites did evil again. Kaya pag yung tao, okay, sila nga pag nawawala sila sa vision nagkakaroon ng oppression Verse 2, diba? So the Lord sold them again into the hand of Javin, king of Canaan. Kaya nasa oppression na naman po sila. Kaya ang sagot ng Panginoon, every time mawawala sa wisyo ang tao, every time na mawawala sa vision ng tao, He raises people again. Amen? Gumagamit siya ng tao. Hindi lang sistema ang ginagamit ng Diyos. Tao ang ginagamit ni Lord para makabalik ang bayan niya. Say amen. Because if you will read the whole Bible sa Old Testament times, it talks about the Israelites. But the Israelites is the actual picture of us today. Amen? Tingnan niyo po ito dadaanan natin. Okay? May 3 tao na ginamit ang Diyos para makabalik po sila sa dati. The name is Deborah, Barak, and Jael. Now, we'll be discussing 3 characters here in the Old Testament, and from there, tingnan natin, paano nakabalik ang bayan sa pamamagitan ng 3 taong ito. Number 1, ready? Mabilis lang ako. Deborah. Deborah is a visionary leader. Babae. Prominenting figure in the Bible. Ang tawag sa kanya, prophetess. 2 ang office niyan. She is a both judge and a leader of Israel during critical time in history. And, sabi doon, he is depicted as strong and wise women chosen by God. At ang pangalan niya, ibig sabihin, bee means honeybee. So, yung sensitivity po niya sa boses ng Panginoon is one of her most remarkable qualities. Marunong siyang makinig sa Diyos. Imagine mo, may ability siya to hear and act on God's instruction kasi nga sensitive ang tenga niya Kaya ang tawag sa kanya, isa siyang visionary leader. Anong pangalan niya? Lakas. What did he go? Deborah. Amen? Basahin natin. Nasaan yung highlight ng kanyang storya? Judges 4:4-6. Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites went up to her to have their disputes decided. Verse 6, she sent for Barak and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun, and lead them up to Mount Tabor. Ano ang background po nito? Nung panahon nila, ang Israel po was oppressed by King Javin, right?
At si Jabin po ay formidable army sa ilalim ni General Sisera. Si Deborah po now got a word from the Lord. Nakakuha siya ng word from God and she sent for Barak. At ang instruction niya kay Barak, go take with you 10,000 men. Sabi niya ganun, and lead them up to Mount Tabor. Pero ang pangako ng Panginoon sa kanila in Judges 7 is this, I will lead, okay? Promise ni Lord sa kanila, I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his charge and his troops through the Kishon River. And ang pangako ng Panginoon, okay? I will give you, Sisera, into your hands. Biruin mo, yung visionary leader, naririnig ang boses ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa kanila, ibibigay ko yan sa kamay ninyo. Amen? Pero ano sabi ni Barak? Ang sabi ni Barak sa chapter 4, verse 8 to 9, okay? Barak said to her, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Pero ang sabi ngayon ni Deborah, certainly, I will go with you. Una, Barak hesitated to go to the battle without Deborah. Pero sabi ni Deborah, sige, sasama ako sa iyo, pero sa kamay ng isang babae, matatalo ang kaaway mo. Ano sabi dun sa verse next? Because of the course you are taking, the honor will not be yours. For the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kedesh. So eto na, ayaw mong hindi ako kasama, gusto mo ako kasama, sige, mapupunta sa kamay ng kaaway ang ulo ng kaaway mo. Okay, mapupunta sa babae. Kasi yung course na gusto mo Sabi niya ganon. Now, tingnan natin, sa babae ba talaga mauwi yung ulo ng kaaway? Okay? Now, what do I mean with this? Kailangan po natin ng Deborah sa buhay natin. Kailangan natin ng isang vision keeper. Amen? Kung may Deborah ka, or kung meron kang quality ni Deborah, makakabalik ka dun sa original plan ng Panginoon. If you are hearing from God, if you had the sensitivity, you can hear and act on God's instruction, makakabalik po tayo kahit anong gulo ng pamilya, kahit anong gulo ng marriage, kahit anong gulo ng ministry, kahit anong gulo ng buhay. Basta merong Deborah na vision keeper. Say amen. Say amen. Say amen. Now, tingnan natin. Yung pangalawang character. Now, tapos tayo kay Deborah. Pangalawa, sino yung second character? Second character. Second na. Barak, a faithful executor. Who is Barak? Ang pangalan niya, ibig sabihin, lightning. Siya po ay military leader. Siya ay isang warrior. Amen? Kaya kung may vision keeper ka, dapat meron ka ding vision defender. Meron ka ding faithful executor. Kasi noong una, nakakita natin si Barak may hesitation di ba? Nag-hesitate siya. Kahit formidable military army yan Amen. But he humbled himself and admit his hesitation. Yung humility, meron kay Barak. Basahin natin yung story niya in verse 10 to 16. There, Barak summoned Zebulun and Naphtali, and 10,000 men went up under his command. Deborah also went up with him. So makikita nyo ngayon si Barak, marunong siya mag-mobilize ng tao. Alam niyo yung mobilize? Marunong siyang mag-gather. Marunong siyang mag-manage ng tao. Verse 12, when they told Sisera that Barak had gone up to Mount Tabor, ito na, nalaman ngayon ni Sisera, may ginagawa na sila Barak. Sisera summoned all his men and his 900 chariots fitted with iron. Ito na. So ngayon, pumesto na ulit sila Sisera ngayon with 900 chariots fitted with iron. Sabi ni Deborah, eto,
Deborah said to Barak, "Go! This is the day," wala pa, "that the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you?" Yan ngayon ang prophecy ni Deborah sa kanya. Barak now waited for go signal from God through Deborah. And at Barak's advance, next verse, the Lord routed Sisera and all his chariots and army by the sword. And Sisera got down from his chariots and fled on foot. Kaya sa verse 15, doon mo makakita, dito pa lang, panalo na sila eh. Bakit po sila nanalo? Tanong niyo sa akin kung bakit. Paano po sila nanalo? Pag binasa mo yan yung sunod-sunod, di ba nabasa naman natin, parang wala namang story ang nanalo sila. Ang eto lang, verse 15, the Lord routed Sisera. And then Sisera now got down from his chariot and tumakbo tumakbo daw ng nakatapak. Parang ang bilis po ng pacing ng storya. Walang detalye, pero may chismis. Amen? Mababasa natin yan sa Judges 5, yung Song of Deborah. Ito nangyari, Judges 5 verse 20 to 22. From the heavens, the stars fought. From their courses they fought against Sisera. Then 100 horses' hooves, galloping, go his mighty steeds. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, may nakialam na mga angel. Amen? Nung papunta sila sa labanan, the stars fought for them. Heaven fought for them. River Kishon swept them away. Literal na binagyo sila. Literal na nag-overflow yung river at nabalahaw po ang mga chariot. Kinidlatan ang mga kabayo. Kaya lamang si Barak sa kalaban eh. Wala silang nagawa. At Barak's advance, balik mo dun sa verse, Sisera now got down from his chariot and fled on foot. Tumatakbo, nakatapak. At nung masaksyan ni Sisera yan, bumaba ng chariot, tumakbo, alam niya talo na siya. Tanong, paano natalo ni Barak si Sisera? Actually, hindi natalo ni Barak. Ang nangyari kay Barak, nakita na lang niyang natalo. You see? Say amen. Kaya kapag vision keeper ka, meron kang naririnig sa Panginoon, you're sensitive to God's instruction, tapos yung instruction na yon, alam mo paano i-execute. Amen? Makikialam ang langit. Anong ginawa ni Barak? Ang ginawa lang ni Barak, sumunod. May doubt, may fear, may hesitation, pero merong Barak na marunong sumunod. Merong Barak na marunong mag-defend ng vision. Merong Barak na masunurin. Kaya sila nanalo. Merong kagaya ni Barak na faithful executor. Are you here? Sino yung una? Deborah, vision keeper. Pangalawa, merong Barak na faithful executor. Pangatlo, mabilis lang. Merong Jael. Si Jael po ang bold finisher. Ang ganda niya, no? Di kaya dito kinuha yung pangalan ni Jael. Jael. Siya po ay significant then figure in the Bible. At siya po ang kumumpleto dun sa trio. Si Barak ay na-sandwich po sa dalawang babae. And the name Jael, pronounced Yael pala, means mountain goat in Hebrew. May Barak, nakasandwich sa isang grabing mahusay na babae. Kaya itong pangatlong character natin, si Jael, okay, mind you, siya po ay asawa ni Heber, na nasa side ng kalaban. So, technically, si Jael po, hindi kakampi, kalaban. Now, what happened after Sisera fled on foot? Diba, tumakbo na ngayon si Sisera, nakatapak, talo na.
Basahin natin sa 16 to 17. Barak pursued the chariots and army as far as Harosheth Hagoyim, and all Sisera's troops fell by the sword. Not a man was left. Inubos ang kaaway. Amen? Verse 17, Sisera, meanwhile, fled on foot to the tent of... Saan pumunta? Pumunta kay Jael. Kay Yael. Saan pumunta yung mama? Tumatakbo na katapak kay Yael, the wife of Heber, the Kenite. Ba't siya pupunta doon? Kasi sabi ko nga, technically, si Jael po, nasa side ng kalaban. Because there was an alliance between Javan, king of Hazor, and the family of Heber, the Kenite. So, hinahabol ngayon ni Sisera. Ni Barak si Sisera. Kasi dapat, ang usapin dito, para tapos ang war, dapat patay yung commander. Di ba? Dapat patay yung pinaka-commander. Nagtatakbo si Sisera. Napunta sa tent ni Jael. Amen? Say amen. Next, tingnan niyo po ito. Ito nangyari. Jael went out to meet Sisera and said to him, ano sabi? Come, my Lord. Come right in. Don't be afraid. So, he entered her tent. She covered him with a blanket. Verse 19, sabi nung mama, I'm thirsty. Please, give me some water. She opened a skin of milk, gave him a drink, and covered him up. Sabi ni Sisera, stand in the doorway of the tent, he told her. If someone's come by and ask you, is anyone there? Say, no. Nakuha? Say amen. Say amen. Si Yael, may tenga din sa Panginoon. Amen? Ito yung kailangan natin ngayon eh. Mga tao na alam paano tatapusin ang vision. Look what she did in verse 21 to 22. Nakita niyo po ito? Nakita niyo po yan? Ang ginawa ni Jael, may blanket, tulog. Yung kaaway, tulog. But Jael picked up a 10 peg, 2, and a hammer, and went quietly to him while he lay fast asleep, exhausted. Anong ginawa niya? She drove the peg through his temple into the ground. Aray, grabe naman to. And into the ground, and he died. Akala ba natin alliance to? Akala ba natin kakampiyan? Amen? However, Jael now broke the alliance. Bakit? Alam niya yung vision ni Lord. How? By killing Sisera. Amen? Kumuha ng 10 peg, tinutok sa bungo, binaon yung pako. Kaya si Jael po was more aligned with God's purpose. At yung action niya, it led to Israel's deliverance. Ano tawag mo kay Jael? Finisher. Alam niya ang vision, alam niya kung papaano tatapusin ang laban. Sino tumapos ng laban? Si Jael. Verse 22. Just then, Barak came by in pursuit of Sisera, and Jael went out to meet him. Come, she said, I will show you the man you're looking for. So, he went in with her, and there lay Sisera with 10 peg through his temple, dead. On that day, God subdued Javan, king of Canaan, before the Israelites. And the hand of Israelites pressed harder and harder against Javan, king of Canaan, until they destroyed him. Say amen. Mahaba ba?
Tingin, na-fulfill ba yung prophecy ni Deborah? Say yes. Binigay ba sa babae ang pagkapanalo? Binigay kay Jael. Hindi kay Deborah, na kay Jael. Marami nagsisimula pero hindi nagtatapos. Amen? Yang tatlong yan, ang tawag natin dyan, dynamite trio. Are you here? Siguro first time yung narinig yung kwento ng tatlo. Pero ang tawag namin dito, dynamite trio yan. Deborah, Barak, Jael. Kailangan mo ng Deborah, Barak, Jael sa buhay. Or, kailangan mo ng may qualities kagaya ni Deborah, Barak, at Jael. Say amen. Anong ginawa nila? Nagdala sila ng victory. Nagdala sila ng freedom. 40 years of peace. Amen? Nakabalik ang bayan sa Panginoon. Nakabawi ang Diyos sa buhay nila. Meron ka dapat ganitong mga tao sa ministry. Meron ka dapat mga ganitong tao sa business, sa pamilya. Tama? Or meron ka dapat ganitong tatlong qualities. Vision keeper, faithful executor, at finisher. Amen? Say amen. Say amen. Now, samahan ako ng banda. What's your pattern of fall? Kasi ang Israelites nung panahon nila, hirap na hirap silang makabalik sa Panginoon Ang tanong natin, papaano ako makakabalik sa dati? Papaano ako makakabalik sa Panginoon? My question today is, what's your pattern of fall? Amen? Kagaya ba tayo ng Israelites? We forgot the Lord? We served other gods? Tayo ba yung Israelites na nakalimot tayo? And then the Lord burned in anger. Nagalit ang Diyos. Amen. The Lord sold them again to the enemy. Binigay sila sa kaaway. And then they cried out to the Lord again. And then the Lord listened again and raised up again a deliverer. Nung pinalaya sila ng Panginoon, after that, back to zero again. They forgot again the Lord. They forgot again the Lord. Again, again, and again, and again. How do you return to God? How do you go back to the original vision of the Lord? The question is, what is your again? Next slide. Amen? Lord, this is my again. Lord, do it again. Actually, ang pangit ng usage nung again sa Old Testament Listen. Ang pangit nung usage nila ng vocabulary nung again. Because it emphasizes repetition, paulit-ulit. Paulit-ulit na pagtalikod, paulit-ulit na pagkalimot, paulit-ulit na pagkakasala, paulit-ulit na oppression, paulit-ulit. Again, 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 and again. Anong gusto mong ulitin? Anong gusto mong maulit? What is your again? Amen? Ano yung again mo? Tingin sa akin. Again? Sa kasalanan? Ano yung again mo? Again? Sa pride? Ano yung again mo? Again sa disobedience? Kaya lang hindi naman lahat ng again masama Church, pwede nating baguhin. Pwede nating baguhin yung again and again and again and again natin. Lord, I will pray again. Lord, I will serve again. Lord, I will follow you again. Lord, I will give my life to you again. And Lord, this is my again. Lord, do it again in my life. Amen?
Say amen. Tatayo po tayo lahat. And as we all stand up, I want you all to close your eyes. I know God is stirring something within you today. Allow the Holy Spirit to move right now. Hurabasikarababababa.